Sinabi po natin na ang Pangulo, ang buong ehekutibo ay ready for lifestyle check. So wag po tayong lumayo sa issue. Ang issue po ngayon ay tuligsain at habulin ang mga involved sa flood control projects. So wag po natin ibahin at wag tayong medyo mamulitika. SALN reveal na ba? Handa raw si PBBM na sumailalim sa iniutos niyang lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Pero ang palasyo may pakiusap sa mga kritiko. Huwag daw gamitin ang issue sa pamumulitika. Git naman ng isang senador, dapat independent body ang manguna sa pag-imbestiga. Magandang gabi, ako po si Willard Cheng. At ako naman si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Matapos ang isang dekada pag-operate ng SIPCOR ng pamilya Villar sa Siquijor, pinatitigil na ng gobyerno. PBBM handa rin daw sumailalim sa lifestyle check at i-disclose ang SALN. Hindi lang si SP Cheese, ilan pang kumandidato sa pagkasenador, tumanggap din ng donasyon mula sa mga kontratista. Flex pa more, Pamilya Diskaya, kinalampag ng ilang grupo hinggil sa flood control scandal. NUJP pumalag sa alegasyon ni Leyte Representative Richard Gomez na media spin, kongresista tila lumabag din daw sa Data Privacy Act. At ilang artista umalma na rin sa umano'y korupsyon sa flood control projects. Matapos ang isang dekada, binawi na ng gobyerno ang power supply agreement ng SIPCOR na pag-aari ni ultra-bilyonaryo Manny Villar. Kasunod ito ng matagal ng problema sa supply ng kuryente sa Siquijor Island. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon, live mula sa Makati City. Paulo, so ano mangyayari ngayon sa mga customer ng SIPCOR? Pinky, may kuryente pa rin ang mga asahan ng mga customers sa Siquijor dahil sinalo na ng bagong kumpanya na Total Power ang operasyon ng kuryente sa Siquijor. Yan ay matapos ipag-utos ng Energy Regulatory Commission at ng National Electrification Administration ang pag-shutdown sa SIPCOR plants kaninang alas 3 ng hapon. Bago ang naging pagtanggal bilang power provider ng Siquijor, unang binawi ng Department of Energy ang endorsement nito sa Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR na pag-aari ng firm ni ultra-bilyonaryo Manny Villar. Yan ay matapos ibunyag ni Energy Secretary Sharon Garin ang patong-patong na violation ng SIPCOR sa power supply agreement nito sa Province of Siquijor Electric Cooperative o Proselco. Ani Garin, mula noong Enero 2024 hanggang June 2025, umabot sa halos 600 power interruptions ang naitala na may average na 31 brownout kada buwan. Apektado nito ang nasa 32,000 customers sa isla na dumedepende sa 3 power plants na may 10 megawatts output. Bukod pa ito sa mga industriyang nagbibigay ng kita sa isla tulad ng tourist establishments. Tinukoy din ni Garin na wreck o sira na ang Unit 5 ng isang plantang ginagamit ng SIPCOR dahil sa kawalan ng maintenance dito. Dagdag pa dyan ang generation ng SIPCOR na lampas 6,000 kilowatts lamang, mababang-mababa sa 8,800 kilowatts na kailangan ng isla. Dahil dito, nag-endorse na ng Emergency Power Service Agreement ang DOE sa Total Power Incorporated na isa pang power service provider sa Siquijor. Pinasisilip na rin ni Garin kung paano ginastos ang ibinabayad sa SIPCOR na missionary electrification charge mula sa mga on-grid distribution consumers. Ibig sabihin, bahagi ng binabayad nating electric bill buwan-buwan napupunta sa mga electric cooperatives sa off-grid areas tulad ng mga islang gaya ng Siquijor na hindi pa konektado sa power grids gaya ng Luzon Grid. Meron pa yung UCME, yung ano tawag mo doon, yung universal charge, yung subsidy na binabayaran ng buong Pilipinas, ng lahat na household sa Pilipinas. We are actually subsidizing ikaw na hindi taga Siquijor,
na hindi nagbabayad dun sa Procelco, we are actually subsidizing that company. Dagdag pa ni Garin, pag-uusapan pa ng government agencies kung anong mga reklamo ang pwedeng kaharapin ng SIPCOR dahil sa kanilang ginawang kapabayaan sa power situation sa isla. This is not a political action. There was no due process. Hindi po to biglaan. We have been doing this monitoring every day for the past 75 days. Ayon naman sa NEA, 15 megawatts ang isusupply na kuryente ng total power sa Siquijor. Mas malaki sa kinakailangan ng isla na 10 megawatts. Ang sobrang kuryente gagamitin umano para tugunan ang posibleng pagtaas sa konsumo ng kuryente sa isla. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA na balak niyang tugunan ang krisis sa kuryente sa isla at binigyan niya ng 6-month deadline ng Energy Department para ayusin ang gusot. Pinky, dahil sa nangyari nga sa SIPCOR, panukala ngayon ng Department of Energy na magkaroon ng sistema na parang scorecard baga para silipin yung capability ng isang power company na magserbisyo sa kanilang mga potential customers. At yan din yung panukala nilang maging gabay sa gobyerno sakaling pumasok ang government sa isang power deal katulad ng nangyari nga sa SIPCOR sa Siquijor. Sisilipin din ng ahensya nga yung power agreement sa ibang off-grid areas, no? Tulad ng Palawan at ng Camotes Island sa Cebu. Bago tayo umere ay nagpadala na rin ng isang maikling statement ang SIPCOR, and I quote, they confirmed the service of the decision na in-issue ng Energy Regulatory Commission. So pinag-aaralan daw nila itong naging order ng ERC at isa ito sa mga gagawin nila at pag-aaralan in the next few days to exhaust yung kanilang remedies available sa o na may kinalaman sa batas. Actually, ang tanong dyan, Paolo, makakapag-apela ba ang kampo ng mga bilyar or gusto kaya nilang mag-apela? Well, kung gusto nila mag-apela, Pinky, yan ay nasa sa desisyon na ng SI Power, no? Pero sabi din naman nila sa kanilang statement that they will exhaust all remedies available to them under the law. So doon pa lamang may willingness na sila, Pinky, na apelahin itong desisyon na to sa korte. Kasi natanong natin kanina si Secretary Garin, ang sabi niya mukhang korte na yung next destination para sa appeal na yan. So abangan na lang natin ang pagpapaliwanag ng SIPCOR at ng ERC sa husgado kung paano ito masesettle itong ang naging order sa Siquijor, Pinky. Doon sa kaalaman ng siguro mga nanonood sa atin ngayon, chinek ko nga, ang lumalabas daw, according to Secretary Garin, ay mula January hanggang ngayon, ang average daw na brownout dyan sa Siquijor is between 5 to 15 hours per day. Ganun pala kalala. Tama, Pinky, at may a-attribute yan sa iba't ibang factors. Una na dyan, yung generation capacity na na-mention kanina. Yung mga planta kasi ng SIPCOR, nasa 6,000 plus kilowatts yung supply. Pero ang pangangailangan, umaabot na ng 8,800. So doon pa lamang ay may pagkukulang na. Na-mention na kanina ni Secretary Garin, Pinky, na pati yung maintenance ng planta nakakaligtaan. So yung Unit 5 ay nagkaroon na ng damage dahil sa poor maintenance. Yun yung sinight niya na report ng technical teams na pumunta mismo sa Siquijor. At kanina ngang hapon ay sinerve mismo ng ERC ni Chairman Francis Juan yung order dun sa mismong planta. So talagang dito pinapakita, Pinky, yung extent ng mga naging paglabag ng SIPCOR sa kanilang power supply agreement. May dagdag ko na rin, Pinky, dahil 25 years dapat yung power supply agreement na to. Sinimulan nito noong 2015, pero dahil nga sa nangyari, 10 years na lang yung inabot na terminate na nga itong agreement, bagay na balak ng questionin ng SIPCOR sa korte, Pinky. Bukod sa SIPCOR, Paolo, may iba pa bang power-related company sa mga bilyar? Yes, Pinky, sa Camotes Island sa Cebu ay mayroon ding power firm doon, ang pamilya Villar, at yun naman ay may 15-year na agreement sila with the national government to supply power doon sa Camotes Island sa Cebu. So dahil nga sa nangyari, Pinky, sisilipin din yung iba't ibang power agreements, not just in Camotes Island or dahil lamang pamilya Villar yung may hawak, Pinky, pati yung iba't ibang off-grid areas, sisilipin na rin daw ng Department of Energy kung nakakapag-provide at natutupad yung usapan o yung agreement between the government
at saka yung mga private power supply providers, Pinky. Malinaw yan kasi yung Camotes Island nga, sabi mo nga kanina, ay parte to dun sa tinatawag na off-grid. At magandang balita siguro yan na lahat na ng mga off-grid ay isa-isahin na at tingnan talaga ng gobyerno. Actually, hindi lang dapat yung mga off-grid pati yung hindi mga off-grid. Well, okay. Maraming salamat sa iyo, Paolo Barcelo. Nag-uulat ng live mula po dyan sa Makati City. Handa raw si PBBM na sumailalim sa iniutos niyang lifestyle check para sa mga opisyal ng gobyerno, kabilang na rin ang pag-reveal ng kanyang salin. Pero may pakiusap ang Malacanang sa mga kritiko. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Lahat po na ehekutibo, miyembro ng ehekutibo ay ready, pati pa ang Pangulo. Mauna-umahuli man daw sa pila, handa si President Bongbong Marcos na pangunahan ng kanyang utos na sumailalim sa lifestyle check ang mga opisyal ng gobyerno. Ito ay matapos hilingin ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros na iba ang dating ng direktiba ni PBBM kung mauuna siyang maglantad ng kanyang SALN o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Wala namang nagpipigil sa amin na gawin iyon. At yun na nga, kung iutos din or i-anunsyo din ng dalawang pinuno ng dalawang kapulungan, wala namang problema siguro. Ang minorya nakikiisa raw sa pagdedemand ng katotohanan. Walang problema sumali kaming 5 sa minority sa Senate. Meron din kaming mga counterparts na minority sa House na dahil turing namin sa isa't isa ay counterparts, magkakadiwa kami dyan sa mga prinsipyo ng transparency and accountability. Yun nga lang, tila may kaunting pagpreno ang palasyo. Lumalayo kasi po tayo sa issue. Sinabi po natin na ang Pangulo, ang buong ehekutibo ay ready for lifestyle check. So wag po tayong lumayo sa issue. Ang issue po ngayon ay tuligsain at habulin ang mga involved sa flood control projects. So wag po natin ibahin at wag tayo medyo mamulitika. Samantala, welcome sa administrasyon at lumilitaw sa social media ng mga kaanak ng matutunog na contractor at opisyal. Yan naman din po talaga ang naisin ng Pangulong Marcos Jr. na lahat-lahat po tayo ay magtulungan upang masawata itong mga korupsyon na ito. At hindi lamang po ang gobyerno, ang pamahalaan ang dapat kumilos, kundi ang taong bayan na nakakaalam ng mga nangyayari sa paligid nila. So mas maganda po talagang isumbong nila sa Pangulo itong mga ganitong klaseng insidente at kondisyon. Matapos mag-trend online si Angela Alonte, ang anak ni Binyan City Mayor Angelo Alonte, tampulan naman ng online memes ngayon, ang anak ni Hightone Construction founder Christopher Co at pamangkin ni Ako Bicol Representative Zaldi Co na si singer and vlogger Claudine Co. Sa social media posts ni Co, napansin ng netizens sa mga branded na damit at signature bags nito. Sa ngayon, deactivated ang kanyang social media accounts. Ayon sa palasyo, hindi hahadlangan ng executive ang anumang investigasyon patungkol sa maanomalyang flood control projects dahil ang priority ng administrasyon, mapanagot ang dapat mapanagot. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Isang independent body ang dapat magsagawa ng lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Yan naman ang paninindigan ni Senador Juan Miguel Mig Zubiri. Ang agenda report mula kay Hannity. Dapat sumalang sa lifestyle checks ang lahat ng opisyal ng gobyerno, kasama riyan ang Pangulo. Ayon ito kay Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Both appointed and elected because we are not also exempted from these lifestyle checks, di ba? Kung wala namang tinatago ang mga opisyal, dapat sumailalim sila rito. Pero dapat isang independent body ang manguna sa pagsisiyasat, hindi ang Kongreso o anumang ahensya gaya ng Commission on Audit na una nang nabunyag na may 0.5% share din umano sa modus sa maanumalyang flood control projects. Bubuoin dapat yan ng government investigators at dapat lumahok din ang civil society organizations. I think these are things that we have to take in consideration kasi paano kung may kasamahan ka doon na matatamaan?
Una nang hinimok ng kapwa minority member ni Zubiri na si Senator Risa Ontiveros na dapat pangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang lifestyle check. Isang paraan para madiskubre ang lifestyle ng mga opisyal ang pagbusisi sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Doon nakasaad ang kanilang complete financial information. Pero babala ni Zubiri, mag-ingat sa mga gumagamit ng SALN sa masamang paraan. Huwag sanang gamitin yung SALN as a weapon against politicians. Kasi nangyari na yan dati. Sa panahon ni dating Chief Justice Renato Corona, uminit ang usapin ng SALN. Noong 2012, guilty sa impeachment court si Corona dahil sa incomplete declaration of assets nito sa dokumento. Bukod kay Corona, may ilan pang kinasuhan noon sa ombudsman dahil sa SALN. Kalaunan, sinampahan din ng non-filing of SALN o misdeclarations ang ilang opisyal sa Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue. Ayon kay Zubiri, hindi lahat ng mga opisyal may kaalaman sa pag-aayos ng SALN, gaya raw ng municipal councilors. Kaya pagdating sa lifestyle checks, dapat isulong ang patas na investigasyon through an independent body. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Sa gitna ng flood control scandal, pansamantalang sinuspinde ng DPWH ang paglalabas ng authority to travel abroad para sa mga opisyal at kawani ng ahensya. Sa inilabas na kautusan ni Secretary Manuel Bonoan, agad na ipatutupad ang direktiba at mananatili itong epektibo hanggang Nobyembre. Hindi sakop ng kautusan ang mga biyaheng para sa urgent medical reasons. Hindi lang umano si Senate President Francis Cheese Escudero ang may campaign donor na kontratista ng gobyerno. May ilan pang kandidato sa pagkasenador ang tumanggap ng donasyon. Kilalanin sila sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. So sir, kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. Mismong si SP Cheese Escudero ang umamin na donor niya sa kanyang senatorial bid noong 2022, si Lawrence Lobiano, ang presidente ng Centerways Construction na isa sa mga kontratista ng flood control project. Ilang araw lang bago ang SONA ni PBBM nitong Hulyo, magkasama sina SP Cheese at Lobiano sa inaugurasyon ng bagong gusali ng College of Business Management ng Sorsogon State University. Nakabilang sa higit 125 million pesos contract na nakopo ng Centerways noong Setyembre ng 2024 para sa SORSU. Pero hindi lang pala si SP Cheese dahil there's more, ayon sa pagsisiyasat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Sa report ng PCIJ isang taon makalipas ang 2022 elections, lumabas na si Senator Joel Villanueva ay tumanggap umano ng 20 million pesos na donasyon para sa 2022 election mula sa New San Jose Builders Inc. Nakasaad din sa report na si Villanueva lang ang nag-iisang kandidato noong 2022 na tumanggap ng donasyon mula sa New San Jose Builders. Ang kontratista ang siyang nakakopo ng 2.147 billion peso contract para sa 19-story office ng National Housing Authority noong 2021. Nabatay sa record ng Philippine Government Electronic Procurement System ay epektibo ang kontrata mula 2021 hanggang 2025. Sa hiwalay na report ng PCIJ, na pagsilip sa 2013 elections, tumanggap din umano ng donasyon si Senator Escudero ng 10 million pesos mula sa New San Jose Builders at isa pang 10 million pesos mula naman sa Tokwing Construction. Ganon din umano sina Senators Bam Aquino, Nancy Binay at JV Ejercito na tumanggap ng magkakaibang halaga mula sa ilang kontratista ng DPWH. Bukod pa sa partido politikal na Nationalist People's Coalition at United Nationalist Alliance. Sa inisyal na investigasyon ng COMELEC, may 4 na kontratista ang nagsilbing campaign donor ng ilang tumakbo sa pagkasenador. Pero hindi lang ang Statement of Contributions and Expenditures ng mga senatorial candidate ang sinisilip ng COMELEC, kundi pati na rin sa mga kongresista at party list. Para naman sa mga mapatutunayang sangkot sa anomalya sa flood control project, sinabi ni Senate Deputy Minority Leader Mig Zubiri, kailangan anyang sa huli ay may mapanagot. The executive will follow through with its threat to file cases. Pag wala kasi mga kasuhan dyan, ay ninasugon lang yan. Wala mangyayari. Nariyan niya ang mga kasong graft, estafa, economic sabotage at bribery corruption na nag-aabang sa mga mapatutunayang nagsabwatang opisyal at pribadong kumpanya o individual. Mas pabor naman si Zubiri
na may independent third party na magsasagawa ng investigasyon sa issue. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante. Nagprotesta ang Akbayan Party List Group sa tanggapan ng kontratistang iniuugnay sa pamilya Diskaya, kasunod ng nag-viral na video sa mga kayamanan nito. Sabi ng grupo, dapat managot ang mga naglustay sa pera ng bayan. Ang Agenda Report hatid ni Hana T. Deserve po ninyo ang ganitong panilingin ng taong bayan sapagkat ang ninakawan ay ang mahihirap nating kababayan. Ang taong bayan ang nagbayad ng luxury cars ng Diskaya family. Yan ang sabi sa ilang signboards ng Akbayan Party List at iba pang mga grupo. Kinalampag nila ng 1 kilos protesta ang harap ng St. Gerard Construction sa Pasig City. Nauugnay ito sa pamilya ni Sara Diskaya na bahagi ng top 15 firms na kumorner sa bilyones na pondo ng flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Shameless daw ang naging pag-flex ng pamilya sa kanilang yaman na una nang nag-viral online. Nakakahiya po at sana yung hiyang ito ay pumasok sa makakapal na mga dingding kung saan tayo nakatayo ngayon. Sa Nooy 2024 interview ng Bilyonaryo News Channel sa Diskaya couple, may higit kumulang 40 sasakyan ang pagmamayari ng mga Diskaya. Karamihan, mga American at European brand. May models pang hindi makikita sa bansa. Personal cars namin, bukod pa sa mga services ng mga engineers namin and mga liaison namin. So, yun, mga more or less nasa Magbawa 100 rin siguro. Mala Bilyonaryo News Channel pa raw ang assets ng kanilang pamilya kung susumahin ito sa taong 2024. Ayon yan kay Curly Diskaya. Sabi ni Representative Percy Sandanya, alam naman daw ng taong bayan kung saan nanggagaling ang sandamakmak na yaman ng Diskaya family. Sa panahong binabaha ang ilang lugar sa bansa tuwing masama ang panahon, dapat may maparusahan at dapat mabawi raw ng taong bayan ang ninakaw na kaban ng bayan pagdating sa palyadong flood control projects. Ang pamumulimbat sa kaban ng bayan, kasalanan hindi lamang sa henerasyong ito, kundi sa mga susunod sa henerasyon ng mga Pilipino na ninakawan ng serbisyo. Una nang sinabi ni Senate Minority Leader Tito Soto sa isang Senate plenary session na pare-pareho ang address ng 4 na kumpanyang nauugnay sa mga Diskaya. Sa isang tax case noong 2022, iisa lang ang address ng St. Timothy, St. Matthew, St. Gerard at Alpha and Omega General Contractor kung saan Pangulo si Sara Diskaya. Sa kasong ito, nag-issue ang BIR ng Letters of Authority o LOAS sa construction firms para ma-audit ang taxes nila. Naghain ng petition for certiorari ang mga kumpanya dahil wala raw itong citation ng proper audit program. Pero sabi ng Court of Tax Appeals, hindi ito kailangang gawin ng BIR dahil may kapangyarihan daw silang maglabas ng LOAS kahit walang audit program. Sa huli, dismissed ang kanilang petisyon. Sa ngayon, binubusisi na ng Bureau of Customs ang imported vehicles ng mga Diskaya. Isa sa mga lumitaw na expensive cars sa kanilang collection ang Rolls-Royce Cullinan na nasa 30 to 60 million. Tansya ng customs, bilyones ang total worth ng lahat ng mga sasakyan. Para sa Agenda, Hana T, Bilyonaryo News Channel. Umalma ang National Union of Journalists of the Philippines sa banat ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez. Sinusubukan kasing kunin ng ilang mamamahayag ang panig ng kongresista tungkol sa gumuhong flood control project sa Matag-Ob, Leyte. Sa halip na sumagot, tinawag ito ni Gomez na media spin at inakusahan ng mga reporter na mga bayaran umano. Pinost pa ni Gomez ang screenshots ng kanilang mga mensahe kasama ang mga pangalan at contact numbers nito. Ayon sa NUJP, posible itong paglabag sa Data Privacy Act. Giit din nila, mas pabor nga kay Gomez kung sasagutin nito ang issue. Kung ayaw niya, pwede naman daw sumagot ng simpleng no comment o wag na lang mag-reply. Pinagtibay ng COMELEC and Bank ang desisyong kansilahin ang registration ng Duterte Youth Party List. Balak ng grupo na magsumite ng petisyon sa Korte Suprema dahil anila
wala silang nilabag na batas. Ang detalye sa Agenda Report ni Joash Malimban. Matapos ang ilang buwang pagkabinbin, opisyal nang kinansela ng Commission on Elections ang registration ng Duterte Youth Party List. Sa 12-page resolution ng COMELEC Anbank, denied ang motion for reconsideration ng grupo. Ang dahilan, kulang ang jurisdictional requirements na isinumite nila nang mag-register bilang isang party list organization noong 2018. Kabilang dito ang publication ng kanilang petisyon for registration at ang required hearing para sa kanilang accreditation. Alam natin, medyo na talaga nagtagal, 2019 pa yung kaso na yan. Humingi tayo ng dispensa sa ating mga kababayan, kahit dito sa partido na ito, sa matagal na naging desisyon, sapagkat siyempre lalong-lalo na itong huling parte na kung saan may bago tayo mga miyembro na pinag-aralan pa kung ano ang mga punot dulo at ano ang mga issue na pumapaloob doon sa kaso na ito. Sa bandang huli, ang naging desisyon ng mayorya, 5 na mga miyembro na nagsabi na kansilado ang registration ng naturang party list. Isa ang nagsabing pananatilihin ang kanyang desisyon. Bukod sa kulang na requirements, valid grounds din aniya ang ibang argumentong ipresenta ng petitioners. Kabilang na dyan ng umano'y untruthful statements sa eligibility ng kanilang nominees nang tumakbo si Duterte Youth Chairman Ronald Cardema noong 2019 kahit na overage na ito. Wala rin daw bona fide intention ng grupo na irepresenta ang sektor ng kabataan noong isinumite nila ang kanilang registration petition sa kaparehong taon. Ayon kay Chairman Garcia, maraming komplikasyon ng petisyon kaya natagalan bago ito nadesisyonan ng poll body. Komplikado ang issues at number 2, sa palimit na pagpapalit ng miyembro ng komisyon. Dahil sa nag-retire, may desisyon na consultation at pagkatapos resigning at pagkatapos may nagbago na naman, kinakailangan na naman gawin ang panibagong ganong klaseng proseso. Sa isang Facebook post, sinabi ni Kabataan Party List Representative Rene Co na deserve ng Duterte Youth ang pagkakansela ng kanilang registration. Aniya, isa umano itong panalo para sa genuine youth representation at mas malakas na oposisyon sa Kamara. Pero para kay Duterte Youth Chairman Cardema, walang nilabag na batas ang kanilang grupo. Kung kaya magsusumiti sila ng isang petisyon sa kataas-taasang hukuman sa Lunes. Bukod pa riyan, buineltahan niya rin ng 5 commissioners na pumanig sa naunang desisyon ng COMELEC 2nd Division. Sa isang statement, sinabi ni Cardema na tila binaligtad ng mga commissioner ang batas sa kanilang naging hatol dahil duty naman talaga ng COMELEC ang pag-publish ng petition for registration ayon sa Section 5 ng RA 7941. Ayon kay Chairman Garcia, hihintayin nila ang magiging desisyon ng Supreme Court kung mag-i-issue ito ng temporary restraining order. Pero oras na maging final and executory ang kanilang desisyon, sinabi ni Garcia na pag-uusapan na kung paano i-delegate ang vacant seats na iniwan ng Duterte Youth. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Vice President Sara Duterte nagsalita na tungkol sa pagkakasibak kay dating PNP Chief General Nicolas Torre. Susunod yan sa Agenda.
Traffic check muna tayo ngayong Payday Friday sa EDSA Orense. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane. Bumisita sa bansa ang Foreign Minister ng Taiwan. Pero matibay ang posisyon ng Malacanang sa usapin ng One China policy. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Naninindigan ng palasyo sa pahayag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na hindi kinikilala ng Pilipinas bilang isang sovereign state ang Taiwan. Ang katapangan ay hindi nadadaan sa buntalan. Ang pagiging diplomatic ay hindi nagpapakita ng kahinaan. Nagsalita na po rito ang DFA at si Secretary Lazaro na ang direktiba ng Pangulo ay diplomacy at rule-based approach. At sinabi rin naman ng Pangulo na we are not waging any war. At sinabi rin niya na hindi tayo uurong sa anumang labanan. Sa Senate Committee on Foreign Relations kahapon, pinuna ni Senator Erwin Tulfo ang diplomasyang isinusulo ng administrasyon sa kabila ng patuloy na incursions ng Chinese government sa West Philippine Sea. And then what we're doing is diplomacy. It's like bringing a pen to a gunfight. And then diplomacy without deterrence is weakness, Madam Secretary, Madam Chair. Is there any tangible leverage we have over China, or are we just allowing ourselves to be bullied in the name of diplomacy? Sa parehong sesyon, pinagtibay ng Department of Foreign Affairs ang posisyon ng Pilipinas sa sigalot sa Taiwan at sinabing naninindigan pa rin tayo sa One China policy. Isang joint communique na pinirmahan pa ni late President Marcos Sr. noong 1975. Itinanggi rin ng DFA na may Taiwanese official na kasama sa business delegation na bumisita sa bansa. Ayon naman sa palasyo, sakaling may pumutok na gulo sa Taiwan, handa itong i-rescue ang halos 200,000 Pilipinong nasa Taiwan ngayon. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Itinanggi ni Interior Secretary John Vic Remulla ang umano'y insubordination ni dating Police Chief General Nicolas Torre na unang binalita dito sa Billionaire News Channel. Ang bagong PNP OIC naman naglatag na ng direktiba. Narito ang agenda report ni Francis Volve. Sumagot na ang Interior Department sa isyu ng insubordination na isa umano sa mga ugat ng pagsiba kay Torre bilang hepe ng PNP. Yan ay matapos tumanggi umanong pumirma si Torre sa isang accomplished request para sa pondo sa pagpili ng high-powered rifles na nagkakahalaga ng 8 billion pesos. Para daw kay Torre, hindi ito para sa isang civilian agency gaya ng PNP, kundi para sa AFP. Sa opisyal na pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla, wala itong katotohanan. Paliwanag ni Remulla, may natanggap siyang unsolicited proposal para bumili ng 80,000 na unit ng mga armas para sa PNP. Sinabi niya na inatasan niya si General Torre na i-assess ang operational necessity nito. Pinaalalahanan pa raw niya si Torre na ang ganitong klase ng purchase ay dumaraan sa congressional insertion dahil hindi ito kasama sa National Expenditure Program. Dagdag ni Remulla, simula nang siya ay naupo bilang SILG, hindi siya nag-endorso ng anumang congressional budget insertion. Noong August 12, PNP anniversary, sinabi raw ni Torre kay Remulla na sa palagay niya hindi kailangan ang pagbili nito. Kaya pinakinggan naman raw ito ni Remulla at wala siyang direktiba na bilhin ang mga armas. Ngayong hapon, nagsalita na rin si Torre sa kanyang Facebook page. Pero hindi siya nagbigay ng detalye sa mga isyong nakapaloob sa pagkatanggal niya bilang hepe ng PNP. Pinasalamatan ng sinibak na Chief PNP ang kanyang mga taga-suporta. Anya, humuhugot siya ng lakas sa mga taong patuloy ang suporta sa kanya. Pinasalamatan din niya ang mga taong naawa sa kanya, gaya ni dating PNP Chief at Duterte ally na si Senador Bato de la Rosa. Salamat din sa mga naawa sa akin. Ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. In spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Sila ang tunay na nangangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon, sapagkat hindi naman sila ang dapat laging nagdudusa at naghihirap tuwing tagulan.
Giniit ni Torre na wala siyang sama ng loob sa Pangulo. Nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga mabibigat na desisyon at ang pagkaalis ko bilang Chief of the Philippine National Police ay isa lamang sa mga ito. Pulis pa rin naman ako and I serve and I still continue to serve at the pleasure of the President and our country. Tila isang teaser sa hahawakang posisyon na una nang sinabing inalok sa kanya ni PBBM. Samantala, sa ika-4 na araw bilang officer in charge ng PNP, nagsagawa ng unang command conference si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na dinaluhan ng mga regional director at iba pang matataas na opisyal ng pambansang pulisya. Dito, ibinaba ni Nartates ang mga direktiba para sa direksyon na tatahakin ng kanyang liderato, kabilang ang proactive policy strategies at pagtutok sa integrity ng police personnel. Una nang sinabi ni Nartates na itutuloy niya ang 5-minute response time na proyekto ni dating PNP Chief Nicolas Torre, na bahagi naman ng Enhanced Managing Operations ng PNP. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Nagkomento na si Vice President Sara Duterte sa pagkakasipa kay dating Police Chief General Nicolas Torre, maging sa extradition request ng Estados Unidos kay Pastor Apollo Kibuloy. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Hindi ko kasi masabi kung karma ba yun o hindi kasi Diyos lang naman kasi talaga ang makakapagsabi kung ano yung karapat-dapat para sa isang tao. Yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa pagkasibak ni General Nicolas Torre bilang PNP Chief. Matatandaang si Torre bilang dating CIDG Chief ang namuno sa paghahain ng ICC arrest warrant kay former President Rodrigo Duterte Marso nitong taon. Ani VP Sara, ang pagtanggal sa pwesto ni Torre ay posibleng bahagi lang ng kanyang magiging kapalaran sa buhay. Sometimes nandoon ka sa taas and then 85 days later nandoon ka sa baba. Nauna nang ipinahayag ni Torre na wala siyang bitter feelings sa kanyang pagkakasibak sa pwesto at patuloy lang daw siyang babangon muli para i-redeem ang kanyang sarili. I've been an officer for more than 30 years. This is not the first time that this happened in my career. I just came back, bounced back, and do something again. Samantala, may pahayag din ng bise patungkol sa extradition request ng US kay KOGC founder at Duterte ally na si Pastor Apollo Kibuloy. Ani VP Sara, matagal na raw itong alam ni Kibuloy. So the plan noon was a franchise first and then next is local cases para mahuli siya and then dismiss the local cases and then turn him over to the United States government for extradition. So alam yan lahat ni Pastor Apollo Kibuloy as early as the time, the moment na nag-privilege speech si Migs Navarrete. Nanindigan naman si Senator Risa Ontiveros na sa ilalim ng Philippine-US Extradition Treaty, maaaring pansamantalang isuko ng Pilipinas si Kibuloy sa US authorities para harapin ang mga kaso doon. Kasalukuyang nakakulong si Kibuloy sa Pasig City Jail gawa ng mga kaso ng human trafficking, sexual misconduct involving minors at money laundering. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Nilapitan ng abogado ng isang posibleng whistleblower sa flood control scandal, si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ayon sa kalihim, binigyan daw sila nito ng ideya tungkol sa 5 billion pesos na halaga ng posibleng ghost flood control projects sa Central Luzon. Binahagi din daw nito kung paano hinahati ang pondong nakalaan sa mga nasabing proyekto. Naniniwala si Remulla na kayang tukuyin ng whistleblower ang mga opisyal ng pamahalaan na sangkot sa issue. Nagbigay na sa akin ng idea na yung contractor ang kinuha 40%, ang taga-DPWH ganito, na na-encash yung pera sa land bank, kahit na DPWH lang, nag-payable sa contractor. Basta marami na mga modus na sinabi sa akin noong Sabado. Kaya bukas, tingin ko ba yun, lalapit na naman sa akin.
Inilabas na ng Quezon City LGU ang resulta ng kanilang pagsusuri sa flood control project sa lungsod. Karamihan raw sa mga ito lumabag sa city ordinance. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Patuloy din ang pag-iimbestiga ng Quezon City sa flood control project sa syudad. Isa sa key findings ng local government ang proyekto sa kahabaan ng San Juan River na umaabot umano sa 66 phases. Sa sumbong sa Pangulo website, 23 lang ang may completion date sa pagitan ng November 2022 hanggang November 2023. Doon sa project title na uploaded and reported, wala rin siyang limits. So yun nga, kung 3.4 kilometers yung stretch ng San Juan River sa Quezon City, saan doon? Hindi natin alam. Pero we will look into it if we will be requesting other documents from DPWH. Bagaman ito lang ang umabot sa ganito kalaking bilang, 8 pang proyekto sa District 2 ang nakitaan ng kaparehong sitwasyon. 5 rito ang umabot sa Phase 8 at ang 3 ay umabot sa Phase 9. Gaya ng unang naobserbahang pattern sa flood control projects nationwide, 16 sa Quezon City ang may kaparehong contract amount sa iba pang projects. 25 naman ang magkakatulad ang Approved Budget for Contract o ABC. Sa kabuuang pagsisiyasat ng QCLGU, nasa 254 ang bilang ng flood control project sa lungsod na nagkakahalaga ng approximately 14.34 billion pesos. 2 lang dito ang may Certificate of Coordination. Ang natira ay lumabag sa City Ordinance SP 2939 Series of 2020 na nag-aata sa national agencies gaya ng Department of Public Works and Highways na makipag-ugnayan sa LGU hinggil sa kanilang mga proyekto. So hindi natin alam kung bakit tinutuloy. So outright violation siya ng 3 policies kanina na minention natin. I feel frustrated and I feel angry because parang dinidisrespect ang local governments, no? When in fact, ang local government code is very, very strict with regards to the autonomy of local governments. 3 projects na ang pinadalhan ng letter of objection ng city government. Yan ay dahil tinayo ang mga pumping station na ito sa non-buildable area na malinaw na paglabag sa water code. Feeling ko bilyon ang nasasayang na pera ng bayan. So if there was really that real political will to resolve flooding, I believe that this amount that has been wasted would already have been sufficient towards addressing this problem. Sa hinuha ni Mayor Belmonte, meron daw kuntsabahan na nangyayari sa likod ng mga proyektong ito. Tumanggi muna siyang magturo kung sino ba talaga ang dapat managot sa issue. Ang kanila na lang inaasahan ay mas mapaigting pa ang ugnayan ng national at local government sa pamamagitan ng isang batas na aaprubahan ng Kongreso. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Kinwestiyon ni House Deputy Speaker Ronaldo Ronnie Puno ang sistema ng paglalaan ng pondo ng Department of Budget and Management. Hindi pa man tapos ang usapin sa umano'y 2025 insertions, may nasisilip na ring mga butas sa 2026 proposed budget. Ang agenda report hatid ni Mavic Trinidad. Hindi pa man nagsisimula ang investigasyon, panibagong modus na naman ang ibinunyag ni House Deputy Speaker Ronaldo Ronnie Puno. Yan ay kung paano naduduktor ang budget na inilaan para sa mga infrastructure project ng DPWH. Sabi ni Puno, isa na namang bangungot ang kinakaharap nilang mga mambabatas kung paano makakaabot ang pondo sa kanilang mga nasasakupan. Malabo daw kasi ang proseso ng paglalatag ng Department of Budget and Management o DBM sa pondo ng National Expenditures Program. Dahil dito, nais niyang paimbestigahan kung ano ang tunay na papel ng DBM sa paglabas at pagpigil sa pondo ng mga ahensya ng pamahalaan. Pag malabo ang mga proseso, nagkakagulo. Pag nagkakagulo, dyan umiiral at lumalaganap yung mga salbahe. Partikular na inihalimbawa ni Puno ang 2026 budget na inilaan ng DBM sa pagpapagawa ng mga proyektong pang-infrastruktura ni Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro. Nakita sa National Expenditure Program na lahat ng proyektong pinaglaanan ng pondo ng DBM sa Marikina ay tapos ng lahat ng DPWH. Pero ang kaisa-isa daw na proyektong kailangang pondohan matapos itong dalawin ng Pangulo ay hindi binigyan ng budget. Ako, nabigyan ako ng kopya ng district engineer pag-submit niya. Nagkaroon din ako ng kopya ng report ng regional
director nung sinabit nila sa national. Alam mo kung ano natanggap namin? Okay. Number 1, yung mga lahat ng flood projects doon sa kung pamilya ko sa Antipolo, yung baha sa amin, yung Barangay Mayamot, Munting Dilaw at saka Mambugan, hindi ba? Oh. Ngayon, maniwala kayo, lahat ng projects doon nawala. Priority namin yun eh. Hindi man tinukoy ni Puno kung kanino, sino at saan nagkakaproblema, yun anya ang dapat malaman sa investigasyon. Dagdag niya, ginulo ng husto ang budget lalo na ang mga nakalaang proyekto ng DPWH para sa kanilang mga nasasakupan. Sabi nga ni si Majority Leader, sabi niya, Sec, sabi niya, I also experienced the same thing. Pati yung mismong distrito ng ating Pangulo at ang ating Majority Leader, kinanarin ng ganyan, napakawalang ya talaga, hindi ba? Dahil sa mga natuklasan nilang questionabling budget sa NEP, nasabi umano ng mga mambabatas sa pangunguna ni House Committee Appropriations Chair Micaela Angela Sonsing na mabuti pang isauli na lang sa Pangulo ang NEP at mag-reenact na lang ng budget para sa taong 2026. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante. Pinagkokomento ng Korte Suprema ang Office of the President, Kongreso at COMELEC sa 3 petisyon laban sa pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Una nang pinirmahan ni PBBM ang RA 12232 para i-postpone ang eleksyon sa November 2026, imbis na sa Disyembre ngayong taon. Ayon sa petitioners, labag sa batas ang delay at wala raw itong sapat na basehan. Panibagong oil price hike ang sasalubong sa mga motorista sa unang linggo ng Setyembre. Base sa 4-day trading, posibleng tumaas ang presyo ng gasolina ng 60 centavos kada litro. Piso naman kada litro para sa diesel at 50 centavos sa kerosene. Ayon sa Energy Department, ilan sa dahilan ng hike ay ang pagbaba ng US inventory at epekto ng bagong taripa ng Amerika sa India. Waste-free future ang misyon ng SM Supermalls sa paglulunsad nito ng Sustainability Expo 2025. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Businesses must set their sights on real, tangible goals, not pretty brochures, not slogans, but numbers you can measure. We need partnerships that last longer than ribbon cuttings. Industry with government, academia, and communities. Ito ang naging paalala ni DOST Secretary Renato Solidum sa mga negosyante kasabay ng paglulunsad ng Sustainability Expo o SUSTEX 2025 ng SM Supermalls, katuwang ang Science and Technology Department at SM Prime. Ang proyekto ay bahagi ng Waste Free Future campaign ng SM na target maging net zero waste by 2040. This event is especially meaningful as it coincides with the 40th anniversary of SM Supermalls. We believe that SM Mall play a critical role in creating resilience community and a healthier planet. Mahigit 50 local scientists ang nagtipon ngayong araw hanggang bukas para i-showcase ang kanilang mga solusyon para sa waste management, water conservation, energy efficiency, air quality at disaster resilience. Nagpakita rin ng suporta ang European Union sa pamamagitan ng kanilang Circular Economy Action Plan na tutulong sa private sector. Investors worldwide are prioritizing green businesses. Those who invest early in sustainability are tomorrow's market leaders. Hinikayat naman ni SM Prime Chairman Hans C. ang mas maraming kooperasyon sa pagitan ng negosyo at pamahalaan. Public-private partnership such as this shows how science and business can unite to address some of the most pressing environmental changes of our time.
We encourage more of this as private sector can provide support to projects by local scientists. Agham na ramdam. Science that is not distant. We must build businesses that do not just thrive in the present but endure. We aim to create enterprises that not only generate wealth but also safeguard our environment. Bilang halimbawa, pinuntunitan ang SM Mega Mall na kasalukuyang under construction at nilalagyan ng rooftop cooling system para mapalamig ang buong mall on less energy. At bagamat malaki ang investment cost, binigyang diin ng pamunuan ng SM na hindi kailanman nakalulugi ang sustainability. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Kapapasok lang na balita, sinampahan ng ombudsman ng kasong graft si dating Energy Secretary Alfonso Cusi at 4 na iba pa. Kaugnay ito sa umano'y pagpayag sa Udena Corporation ni Davao businessman Dennis Uy na makontrol ang 90% ng Malampaya Natural Gas Project noong 2019. Paglabag umano ito sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at posible silang maharap sa pagkakakulong at lifetime ban sa paghawak sa anumang posisyon sa gobyerno. Nagsilbi si Cusi bilang energy chief sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Philippine Contractors Accreditation Board pinagpapaliwanag sa umano'y bentahan ng lisensya sa mga contractor. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Biyernes. Sa EDSA Guadalupe, mabagal ang daloy ng mga sasakyan both lanes. Pinagpapaliwanag ni Senador Panfilo Ping Lacson ang Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB dahil sa umano'y Accreditation for Sale Scheme. Ang modus, PICAB ang maglalakad ng lisensya sa halagang 2 milyong piso. Narito ang agenda report ni Hanati. Itinanggi ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB ang pagbebenta ng lisensya. Sa isang statement, sinabi ng PICAB na walang individual, grupo o consultant na binigyan nila ng authority para mag-ayos ng lisensya kapalit ng pera. Binulgar kasi ni Senator Panfilo Ping Lacson ang Accreditation for Sale Scheme na ginagawa raw ng board. Nang hihingi umano ng up to 2 million pesos ang PICAB sa mga kontratista para maglakad ng papeles. Sila na yung bahala sa bank certificate and other requirements. Ganito na po kasama talaga yung kalakaran sa ating bureaucracy. Ang PICAB ang nagbibigay ng lisensya sa contractors para sa public and private construction projects. Attached agency ito ng Trade and Industry Department at isa ito sa implementing boards ng Construction Industry Authority of the Philippines. Aminado naman silang may mga manlulokong tao, lalo na sa social media, na nagpapanggap bilang tauhan ng PICAB at nag-aalok ng shortcuts o express processing. Ayon sa PICAB, matagal na nilang tinutugis ang mga ito. Nagre-report pa sila ng fake accounts at nakikipag-ugnayan sa mga otoridad.
Pero hamon ni Senator Lacson, hindi sapat ang pagtanggi. Tanong niya, paano raw nakakalusot ang mga contractor na nagbayad umano ng 2 million pesos kung peke lang ang mga nag-aalok. Dapat anyang silipin ng board ang sarili nitong hanay. Dahil mismong si Senate Minority Leader Tito Soto, ipinagtaka ang renewed pickup license ng isang contractor kahit konektado ito sa isang tila ghost project sa Bulacan. Hamon ni Lacson, dapat makipagtulungan na ang PICAB sa Securities and Exchange Commission at ibang ahensya para matigil ang sabwatan sa likod ng ghost at substandard projects. Invited na rin ang PICAB sa ikalawang bahagi ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa September 1, kaugnay sa maanumalya umanong flood control projects. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Nagsama-sama ang iba't ibang LGUs, ahensya ng gobyerno at miyembro ng health sector para sa isang summit. Sentro ng diskusyon ang pagtitiyak na epektibong maipatutupad ang Universal Healthcare Law. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Sa kauna-unahang pagkakataon, idinaos ang National Universal Healthcare Summit sa pagtutulungan ng Department of Health, Asian Development Bank, Union of Local Authorities of the Philippines at Philippine Business for Social Progress. Layo nito na mailatag ang mga hakbangin para maipatupad na sa lalong madaling panahon ang isang malakas at matatag na universal healthcare na mas malapit sa mga Pilipino. Kasama sa summit ang mga LGU, iba't ibang ahensya ng gobyerno, health professionals, development partners at civil society organizations. The keyword is integrating local health systems with national policies. So I think that's the idea now. Where we are is we're trying to correct some of the errors of our decentralization. Kayo din naman hong mga local chief executives ang pupuntahan pag merong nagkaroon ng catastrophic illness or gastos because of healthcare. And you have to help me prioritize equitable access to affordable and quality healthcare for every Filipino. May ibinunyag pa sa Herbosa hinggil sa 2026 budget ng DOH. And I'm very happy to have a president that is so into health. This 2026 budget is a health and education budget. And I'm tasked to defend it in Congress. So please tell your local congressmen to not put any money out of the health budget. In fact, kunin nila yung flood control at ilagay nila sa health, ibabalik ko sa inyo as MAIP, di ba? Dagdag niya, malaki na ang pagbabago sa mga local government dahil mas marami na ang napaprioritize na health projects. Gumagana rin daw ang referral system sa mga probinsya kung saan napapabilis na ang pagbibigay tulong sa mga may sakit. Sa pamamagitan ng whole of government at whole of society approach, mas mapapabilis ang pag-abot sa layunin na magkaroon ng people-centered healthcare system na talagang matutugunan ang pangangailangan ng bawat Pilipino. Para sa agenda, Pierre Pastor, Bilyonaryo News Channel. Target ng Pilipinas at Ukraine na palakasin ang ugnayan sa kalakalan at bilateral relations. Isang taon ito matapos ang pagbisita ni President Volodymyr Zelensky sa Pilipinas. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. 6 na buwan matapos italaga sa kanyang katungkulan, nais ni Ukrainian Ambassador to the Philippines Yulia Fediv na palawakin ang ugnayan ng Manila at Kyiv. Agrikultura ang isa sa mga nakikitang balak pasuking industriya ng mga Ukrainian sa bansa. Ayon sa envoy, wheat, soybeans at dairy products mula Ukraine ang unang inaangkat ng Pilipinas mula sa Kyiv at balak nilang dagdagan pa ang agricultural products na ine-export sa Pilipinas na siyang pinagkukunan naman ng Ukraine ng electronics at industrial components. Now we already are in the process of negotiation with US certification agencies in order to get the certificates for the meat products from Ukraine like poultry, pig and beef. Also eggs products and dairy products. Target ngayong paabutin ng lampas doble sa kasalukuyang $70 million ang kabuuang halaga ng kalakalan ng dalawang bansa sa susunod na 4 na taon. Palalakasin din ang kooperasyon pagdating sa fashion at creative industries.
Nananatili naman daw bukas ang gobyerno ng Ukraine para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumisita sa Kyiv at iba pang lungsod sa bansa. Pero dahil sa patuloy na gyera nito kontra Russia, kailangan umanong siguruhin muna ang kaligtasan ni PBBM at ni First Lady Liza Marcos bago matuloy ang anumang planong pagbisita ng Pangulo. Inaayos naman daw ng gobyerno ng Pilipinas at Ukraine kung paano maisasakatuparan ng Pilipinas ang pangako nitong magpadala ng mental health workers sa Ukraine. We have already several meetings with representatives of health system of Philippines and also with armed forces of Philippines. So during all courtesy calls we now have with medical armed forces, with different kind of medical institutions, we are now more discussing the formats of this cooperation. Susuportahan din daw ng Ukraine ang planong pag-apply ng Pilipinas bilang non-permanent member ng United Nations Security Council. Ayon kay FEDIV, full support din ng Pilipinas sa UNESCO Executive Board at sa UN Social and Economic Council bid ng Ukraine. Kagabi, idinaos ng Embahada ng Ukraine ang una nitong National Day celebration sa bansa na dinaluhan ni Foreign Affairs Undersecretary Charles Jose at Diplomatic Corps Dean na si Vatican Ambassador Charles John Brown. Kamakailan, formal na rin binuksan ng Embahada ng Ukraine sa Pilipinas sa Makati City. Target ngayon ng dalawang bansang makapagbukas ng Embahada ng Pilipinas sa Kyiv sa susunod na 3 taon na siya ring inaasahang ilalagi ng termino ni FEDIV bilang unang ambassador ng Ukraine sa Pilipinas. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. Papadalhan na ng Sabina sa susunod na linggo ang nasa higit 60 personalidad na kinasuhan ng pamilya ng missing Sabongeros. Ayon kay Prosecutor General Richard Padulyon, tapos na ang evaluation ng isinumiteng reklamo at tutuloy na ang Department of Justice sa kanilang preliminary investigation. Matatandaang kinumpirma ng pamilya ng missing Sabongeros na kasama sa mga kinasuhan sina bilyonaryo gambling tycoon Charlie Atong Ang, ilang members ng umano'y Alpha Group at mga pulis. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, mayroon ng Immigration Lookout Bulletin para sa mga suspect para tiyaking hindi sila makakalabas ng bansa. Maaari rin daw mag-apply ng isang hold departure order ang DOJ sa korte. Oras na tumakbo na ang preliminary investigation. Ariana Grande may concert comeback sa 2026. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo ngayong Friday sa EDSA Mega Mall. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Moderate to heavy naman sa northbound lane. Pumalag ang kamera sa panibagong mga banat ni VP Sara. Ayon kasi sa bise, hindi lang ang flood control projects ang kinukurakot, partikular sa kamera. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Patunayan ang mga alegasyon laban sa mga kongresista.
Ito ang hamon ni House Spokesperson Attorney Princess Abante sa mga nagsasabing sangkot ang ilang miyembro ng Kamara sa mga anomalya sa likod ng flood control projects. Paliwanag ni Abante, tinatanggap naman daw ng Kamara ang mga kritisismo pero sana raw ay hindi ito blanket accusations. If merong may sala, pangalanan at magbigay ng preba, pero wag buong institusyon kasi hindi buong institusyon dapat ang madadamay sa pagkakamali ng isang tao. Ganito rin ang naging sagot niya kay Vice President Sara Duterte na nagsabing pinaghati-hatian daw ng Kamara ang bahagi ng pondo ng Department of Education. Pangalanan, hindi naman pwedeng mag-akusa lang, especially she was former DepEd Secretary, maybe she has records of that, then present it before the Congress. Binatikos din ni Abante ang pahayag ng bise na sarswela lang daw ang kinakasang investigasyon ng Marcos administration patungkol sa flood control projects. Hindi naman ginagawang biro ng House of Representatives ang kanilang tungkulin. Huwag gawing biro ng iba yung trabaho ng House dahil seryoso ang House na tugunan ng kanilang tungkulin sa mamamayan. Anya, patunay rin daw ang impeachment complaint laban kay VP Sara mismo at ang mga investigasyon ng House Quad, Quinta at Tri-Committee na hindi sarswela ang pagganap ng Kamara sa kanilang tungkulin. Samantala, sinagot naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang banat ni Manila 6th District Representative Benny Abante. Pinasusuri kasi ni Abante kay Acting Davao City Mayor Baste Duterte ang infrastructure funding ng lungsod, lalo na sa mga distritong hawak ni Paulo. Kung nais daw malaman ni Abante ang exact figures, ay maaari raw itong ibigay sa kanya ng DPWH District and Regional Offices sa Davao. Giit din ni Paulo, walang ghost or non-existent flood control projects sa kanyang distrito at kung bumahaman daw sa Davao City, ay mabilis lang daw itong humupa, di tulad sa ibang lugar. Naunang sinabi ni Baste na PR stunt lang daw ang pag-iimbestiga ng anomalous flood control projects sa bansa. Kung talagang PR stunt to, patanayan niya kung talagang PR stunt to or may katotohanan na sinasabi. Ang tugon naman ni Pulong, wag na raw idamay ang kanyang kapatid sa issue dahil transparent naman daw sila sa kanilang mga proyekto at accessible din daw ang kanilang records. Nananatiling mainit ang usapin patungkol sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Kaya para sa Kamara, panahon na para panugutin ang mga utak at tao sa likod nito. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Tumaas ang bilang ng kaso ng dengue at leptospirosis sa Quezon City. Pero ang LGU hindi raw magdedeklara ng state of calamity. Yan ang Agenda Report ni Pierre Pastor. Nakaalarma ang bilang ng dengue at leptospirosis ngayon sa Quezon City. Ito ang napag-usapan kanina sa QC Journalist Forum. Sa dengue, mula 5,762 noong Hulyo, 7,201 na as of August 27. Mas mataas ito sa bilang noong nakaraang taon. 23 naman ang naitalang namatay. Mataas ang dengue sa Batasan, Payatas 1 and 2, Commonwealth, Holy Spirit, Pasong Tamo, Bagong Silangan, Tatalon, Baysa, Matandang Balara at Pansol. Mataas din ang bilang ng nagkaka-leptospirosis sa Quezon City. 521 cases ang naitala as of August 27. 74 ang namatay. Ayon sa datos, 79% ng tinamaan ng sakit ay may history ng paglusong sa baha. Ang ibang mga kaso dahil din sa exposure sa maruruming lugar na maaring may ihi ng daga at iba pang hayop na apektado. Kasama sa nasawi si Rogelio Verceles, 59 years old, ng Barangay Commonwealth. Siya ay isang MMDA clearing operation personnel. Maaring nakuha niya ang leptospira sa kanyang trabaho. Dahil dalawa na sa pamilya nila ang namatay sa leptospirosis, ingat na ingat ang kanyang pamilya. Yung mga sinelas, yung nakita niya merong tayo ng daga. So sabi na baka naihian niya, baka pag kaya na yung binabanyan namin. Kaya yung mga sinelas dito sa gabi, nakatayo yan para hindi maanuhan ng daga. Saka yung sa kusina, ay naano namin na walang natitirang pagkain na saka yung mga walang cover, yan ganyan. Saka yung sa kusina laging kailangan malinis. Pero sa kabila ng mataas na bilang ng dengue at leptospirosis cases,
Hindi pa daw magdedeklara ng state of calamity ang Quezon City government dahil below epidemic threshold pa ang bilang ng mga kaso. Isang factor para masabing nasa epidemic threshold ay kung lahat o karamihan ng distrito sa QC ay may maraming kaso. Sa forum pinag-usapan ang mga hakbang ng mga otoridad para mapigilan ang pagdami ng kaso. Sa mga paaralan tuloy ang pagtuturo sa mga estudyante na mga dapat gawin para maiwasang magkasakit. May memo din si Mayor Belmonte na kahit nagsuspindi na ng pasok sa kalagitnaan ng klase, hindi pwedeng umuwi agad ang mga bata hanggat walang sundo o pahintulot ng magulang. They would have to stay sa school para po maiwasan yung mga dangers na sa pagbaha, yung mga dangers po na pwedeng harapin ng mga bata. Aktibo din ang Fever Express Lanes ng QC Barangay Health Centers. Mula sa lagnat na sintomas, agad ire-refer para sa testing ng dengue o leptospirosis. Ang kahit sino po na may lagnat, once magpunta po sa health center, talagang fina-facilitate po natin na makonsulta po sila agad, and kung available po yung testing, kung sakaling pasok po sila sa case definition po ng dengue, available and accessible din po yung testing po natin sa health center mismo. Para within the same visit, alam po nila kung sila po ay may dengue or hindi. Sa health center naman po, for lepto, mas pinaprioritize natin kapag sinabi po nila na sila po ay lumusong sa baha or nabasa ang paa ng maruming tubig, agad po silang nabibigyan po ng prophylactic medications or yung panlaban po natin laban sa leptospirosis na gamot na available din po. Pero sa inventory naman po natin, may sapat po tayo na doxycycline for this year. Yes, para po sa mga nakikita pa po nating susunod na incidences of flooding po. Ayon sa Quezon City experts, nakita na nila ang behavioral changes sa mga community. Mas marami na ngayon ang nagpapatingin ng maaga sa mga pagamutan at mga doktor. Mas marami na rin ngayon ang nagpaparticipate sa mga clean-up drive ng mga barangay. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. From J. Dean and Katniel, fresh team-up ngayon ang i-offer ni Catherine Bernardo and James Reid. May comeback series ang dalawa from Dreamscape Entertainment. Famously known from their blockbuster love teams, Catherine was last seen in a 2022 series, Too Good to Be True, with Danielle Padilla, while James starred in the 2016 series Till I Met You with Nadine Lustre. And also making a comeback, Ariana Grande. The multi-awarded pop star just announced her The Eternal Sunshine Tour, her first in 7 years. It's named after her latest album na lumabas noong March 2024. The tour will be held next year across North America and in London, and hopefully sana sa Pilipinas din. 2019 nang huling nag-concert si Ariana. She then focused on acting and even got an Oscar nomination for her role as Glinda or Galinda sa hit film adaptation ng Wicked. Ilang artista umalma na rin sa umano'y korupsyon sa flood control project. Susunod yan sa Agenda. Isa pang traffic check ngayong Biyernes sa EDSA Boni MRT Station
moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Sabrina Carpenter is back with a new album. Inalabas na ng American pop singer ang kanyang 7th studio album, na Man's Best Friend. It has 12 tracks including the lead single, Man-Child. Kasabay ng album release, ibinahagi na rin ni Sabrina ang music video ng kanyang latest song, Tears, starring Colman Domingo. Ang Man's Best Friend ay ang follow-up album ni Sabrina after the hugely successful Short and Sweet in 2024. Celebrities can't help but air their thoughts about the issue on anomalous flood control projects. Ann Curtis agrees that greed will supposedly cause the society's downfall. Meanwhile, Bianca Gonzalez compared the experiences of those without generational wealth and the lavish lifestyles enjoyed by the children of public officials. And as for Vice Ganda, he shared about the multi-million peso taxes he paid only for corrupt public officials to divide it among themselves. And that's it from my end. Back to you, Pinky and Willard. Happy weekend, Monique. Happy weekend sa'yo. At sa lahat ng wala ng planong mag-post sa social media. Or baka this weekend, baka may mga maispatan pa ang mga netizens. Tingin ko, hindi. Baka mahiya na sila ngayon. Lilo, nagde-deactivate. Oo, hindi ko nakalimutan yon, Droy. Huwag ka mag-alala, dadating tayo doon. Dito muna tayo sa... May plano si Mr. Willard Cheng. Ay na. Di ba yung sabi mo, naman independent libre. body? Hindi, yung independent body. Sino sa tingin mo, Pinks, ang dapat mag-head ng independent nga ba? body? What do you think? Sino dapat mag-head? I-oversee yung lifestyle check, ano? Kung pwede nga lang mga pare at madre na eh. Oo. Netizens, mga investigador. Dapat kasama yung mga yan. Pero alam mo, Pinks, ano pala? Pagsasali and ino-authorize yung ombudsman ng mga public officials na imbestigahan yung mga yaman nila, mag-cross-check with BIR and other agencies. I think ombudsman is enough already. Kaya crucial yung pipiliin na susunod. Oo, pero madami din kasing trabaho yung ombudsman, di ba? Sabi nga nila, bakit humantong pa dito na nagkaroon ng social media frenzy at investigation dito sa mga lifestyle ng iba't ibang mga tao, when in fact, the ombudsman could have easily done this, di ba? Pero dahil nga wala pa po tayong permanente, na wala pa pong napipili ang Pangulo dahil kasalukuyan pa rin nagkakaroon ng JBC interviews sa Judicial and Bar Council, asahan po natin yan na may mapipili ang Pangulo. Pagkatapos po ng mga interviews, nandun pa rin sila sa prosesong yon. Okay, in the meantime, therefore nominate the netizens to head the independent probe. Grabe, ang galing nila eh. Oo. Ikaw, may suot ka bang watch dyan na mahal? Nako, simple lang to. Regalo pa ni Mrs. Bago kami kinasal. Naku, dapat ata may bago kang regalo dahil may award ka. Gandang segue. No? Di ba? Ganda ba? Thank you. Ano ba? Asia's Hero for Integrity and Journalism. Pressure naman nga. Grabe, oo. National Heroes Day daw kasi. Maraming salamat. Thank you so much para sa award na yun. Pero sabi ko nga, I share this award to all the reporters, most especially na nagtatrabaho sa field, who make an effort to keep their integrity intact. Ayan, para sa inyo rin to. Ayan siya. Yeah. Ako okay na ako sa lunch. Ay, sige. Pwede ba? Basta sumweldo. Payday na pala ngayon, no? Payday, ko rin check eh. Ay, sarado na yung kahera. Hindi, Sa I'm Lunes. available next week. Sige na, habang tayong dalawa. Sige. Huwag mo na sabihin kay Corina na nanalo ka. Sige. Para Secret hindi lang ka to sumali sa libre. Hindi yata nanonood si Corina. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng. At ako naman si Pinky Webb. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda. Huwag natin ito.